Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan po, magpapalit po tayo ng bushing. Ayan, tinanggal ko po yung kanyang bushing gamit ng flat. Saka yan, inaangat ko po yung kanyang shell, yung lock, para mailagay po natin yung bagong bushing. Ayan, magpapalit po tayo ng bushing sa harap at likod. Saka magpapalit tayo ng makina. Yan, no? Yan yung bushing ipapalit natin. Yan, inangat ko lang yung kanyang yung shell, yung lock ng bushing. Yan, nilagay ko lang sa loob. Yan, yan, no? Yan, para magkasya sa lagayan. Ayun yung isa sa likod. Yan, no? Iangat ko din yung kanyang shell para may lagay ko din yung isang bagong bushing. Yan. Yan, nilagay ko na. Saka papaluin ko lang yan para mag-lock ulit. Yan. Ganun lang po kasimple magpalit ng bushing. Yan, no? Yan, para maganda po yung kanyang ikot. Ang sira lang po dyan na bushing ay yung sa harap, pero pinalitan ko na rin po harap likod. Yan. Yan, saka mamaya magpapalit rin po tayo ng makina dahil sunog yung makina niya. Yan po, oh. Yan. Bibigyan ko na rin ng langis yan. Yan, bibigyan ko ng langis para may langis po yung kanyang foam. Hindi po sa basta-basta uminit. Yan. Yan po yung kanyang makina. Kung kikita nyo, sunog po siya. Yan. Ayan po yung papalit natin, yung makina. Yung hawak na hawak ko. Yan po. Yan. Lalagay ko na yung makina sa housing. Yan, ganyan lang po kasimple na mag-ayos ng appliances na electric fan. Yan, lalagay ko na po yung kanyang shafting, saka yung kanyang rotor motor. Yan, iwan ko lang po sa inyo mga kamaster kung anong tawag nyo po yan sa mahabang na yan, yung bakal ayan, yung shafting, saka yung bilog, yung rotor motor. Yan. Yan, hihilain ko muna para mawala yung yung mga sugat-sugat niyang konti. Yan, pero good po yung shafting na yun, hindi po yan sira. Yan. Yan, binigyan ko na ng washer. Yan, dahil sira na yung washer sa harap, papalitan natin. Yan. Yan, nilalagay na natin yung shafting sa loob. Ayan, kulang pa sa liha yung sa dulo ng shafting dahil nga natin kanina na napukpok natin sa dulo, kaya medyo po siya, hindi magkasya sa dulo. Ayan, hilahin ko lang yung pinakadulo dahil nga po sa pinangtanggal natin. Ayan, para hindi natin pwedeng ipilit na ilagay yung shafting, baka masira yung kanyang bushing. Kaya ayan, hilahin ko muna yung pinakadulo niya. Yan, meron pa na
pang kunting sayad. Yan, hihilain ko pa yan para hindi naman masyadong masugat yung bushing. Yan. Yun o, saktong sakto siya o. Yun. Binigyan ko rin ng kunting langis yung shafting para mas hindi naman masyadong magaspang. Yan o. Malapit na natin matapos yung brake pan. Yan o. Yan o. Ang ganda ng kanyang ikot. Hindi na po siya nahihirapan. Yan. Yan, siguro nasira yung makina nito dahil dahil nabusing po siya, nahirapan pong umikot. Ayan. I-adjust po natin yung shafting dahil po siya masyadong hila sa likod. Ayan. Kailangan yung balance lang po siya. Ayan. Medyo pa siya. Ayan, papaluin ko. Yan, saktong-sakto na po yan. Yan, kailangan po kanyan sakto lang po yung lagay ng shafting. Yan, lalagay ko na po yung mga tornilyo. Yan, nilalagay na natin. Ibali 4 na tornilyo na yan. Yung makina pala na ipinalit natin dyan galing sa dispan. Yan. Pero okay lang yun dahil magkasukat naman siya. Yan, saka mas mas makapal po yung winding ng pinalit natin kaysa yung dati. Yan, manipis lang po yung winding nung dati nito. Nasa pala tayo niyan, nasa Lingayen. Yan, Lingayen po. Nasa Lingayen tayo, nag-ayos po tayo dyan. Binabalik ko lang yung mga tornilyo niya para mailagay po na natin sa kanyang body. Yan, sa mga patuloy pa rin sumusuporta sa akin sa aking YouTube channel, sa mga subscriber ko po, sa mga bagong magsusubscribe sa akin, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Sana po ay wag po kayo magsawa na suportan yung aking munting video. Yan, lalagay po na natin yung makina sa kanyang body. Yan, pupunasan muna natin dahil nga hinugasan po siya ng tubig. Yan. Lagyan na natin yung kanyang makina. Yan.
Di bali, apat lang yung kanyang tornilyo din sa paglalak na yan para may lagay yung makina. Yan. Yan po, apat na tornilyo, lagyan na natin. Yan. Ganyan po ako mag-ayos. Kapag ako po lang yung nag-ayos, mag-isa ko lang. Kaya mag-isa lang po ako na nag-ayos dyan, napaka lang ko din, parang nagrararo lang ako dahil nga nasa na rin po sa kasanayan. Sa diskarte kung paano po mag-ayos na mag-isa. Nakalapag lang po ko dyan sa karsada. Yan, ilagay na natin yung apat na tornilyo. Mamaya magpapalit na rin tayo ng kanyang switch dahil yung kanyang switch na 1, 2, 3 ay nabasag na. Yan. Ayan na yung lalagyan natin. Ayun yung lalagyan natin, ayun yung dati basag na po siya. Yan. Kung makikita nyo po ay magkaiba po pero magkasim lang po yan, magkasuka sa lagayan, kaya yan na po ilalagay ko. Wala naman pong diferensya kahit magkaiba po yung hugis nya. Yan. Ilalagay na natin. Malapit na rin matapos yung naayos natin sa electric fan. Yan, lalagay na natin. Tinutornilyo ko na, dalawang tornilyo na yun. Ayun doon po yung kanyang pihitan sa likod. Yan, kung makikita nyo rin po yung nasa view, yung mga garong na yan, yung madami nakasabit. Yan po yung gamit ko na garong na tuwing nagsiservice po ko. Madami na rin mga nakasabit. Yan, tinatanggal ko na yung mga balat ng wire sa switch. Yan, lalagay ko na yung niya, common ng makina ng electric fan. Yan, iwa-wirings ko na po yan. Yan, dahil nagpalit po tayo ng makina at saka yung kanyang switch, kailangan po nating gumamit ng tester para mahanap yung yung 1 and 2 and 3 ng electric fan para sa ganun ay tama po yung pag-ikot nya. Yan. Para hindi po tayo magkamali sa pagwa-wirings, kailangan po natin gumamit ng tester. Yan. Nagamit na ako ng tester para mahanap po kung sino po yung number 1 and 2 and 3 po. Yan yung gamit kong dilaw na yan na tester. Napakatagal na yan kaya medyo ganyan po, may pagka na po siya, yung sira yung nilagyan ko ng wire na kulay dilaw dahil naputol na yung lagayan ng cord nya. Yan hahanapin ko po yung kanyang number 1, yung switch. Yan, kaya pinipihit ko sa likod saka ko titestirin kung sino po yung number 1 nya. Hanapin ko, titestirin ko yan. Nakita ko na yung number 1 nya, yung temister. Hanapin ko din yung number 1 ng wire sa motor. Yan. Ang tester ko na yan, kung sino po yung pinakamataas, siya po yung number 1. Yung pangalawang mataas, number 2. Yung pinakamababa, ayan po yung number 3 nya. Ganun po yung reading ng aking tester. Yan.
Yan, 342. Yan, 430. Yan, 426. Yan. Yan, 450. Ayun po yung number 1. 450. Ngayon, lalagay ko na sa number 1 yung 450. Number 1 sa suite yun. Yan, nilagay ko na. Yan, ngayon, hanapin natin yung number 2 ulit. Yan. Yan, 400 plus. Yung isa, 300 plus. Ayun. Yung 400 plus, ayun po yung number 2. Yan. Lalagay na natin sa number 2 yung wirings ng electric fan, saka ilagay na natin sa switch sa number 2. Yan, yung pinakahuli, yung 300 plus, siya po yung number 3. Yan. Ganyan lang po kasimple na hanapin yung number 1, number 2, and number 3 saka common ng ating electric fan. Yan. Tapos na natin nilagay. Nabigyan na natin ng tape yung natin, yung wirings. Yan. Isa lang yung ilalagyan natin dyan, yung common. Dahil isa lang po yung naka-open dyan. Yan. Mamaya bibigyan natin ng cover dyan yung sa switch. Yan, binibigyan ko ng table tie yung nilagyan ko ng tape dahil nga kadalasan kapag bumabaklas po yung tape. Yan, kaya binigyan ko ng suporta. Yan yan po yung takip niya sa switch. Yan. Lalagay na natin. Yan, tapos ko nang nailagay. Ayan, ilalagay ko na yung dyan, yung silak. Yan, dahil may silak po yan, kailangan po nating ilagay yun. Minsan kaya hindi na natin ilagay yun dahil nga ayun magpapalit pa tayo ng capacitor. Yan, 1.5 po yung ipapalit natin na capacitor. Yan. Pero ang dating capacitor po ng aking inilagay ay 2 UF po. Pero okay lang po yun na bumaba po tayo sa capacitor. Kaysa tumaas yung ilalagay natin. Mas maganda po kung mababa po yung voltage ng capacitor na inilagay natin. Kasi hindi naman siya, konti lang naman yung binawas niyang ikot yung hangin niya, pero matagal po siya bago umuinit yung kanyang makina. Yan, bibigyan ko na rin yung nilagay ko ng tape ng bibigyan ko ng table tie. Yan, para naka 50 po. Yan, saka ko na ilalagay sa gilid. Yan, ilagay na natin yung kanyang capacitor. Ay yung sinasabi kong silak na kailangan nating ibalik.
Yan, kadalasan din kasi na kapag hindi natin binabalik yung silak na yan, minsan yung hélice kapag napudpud po yung ano, ano po, yung hakbon niya sa hélice, bibilog po yan. Ano po yan, tatagos na. Umiikot po yung shafting, hindi na niya mapaikot masyado yung hélice. Yan. Yan, yung lock niyan, tornilyo. Yan. Tatanggalin ko pa yan dahil napansin ko medyo kulang po yung ano, yung washer niya sa lagayan ng silak. Kaya bibigyan ko ng konting washer. Ayan o, yan. Ilalagyan ko para hindi po tumagos yung hélice sa dulo. Yan, ilalagay ko na yung lock. Yan. Malapit na natin matapos yung nais nating electric fan. Yan, nagkabaliktad yung natin. Nilagay nating cover niya sa harap. Pero ayusin natin yung mamaya. Yan, lalagyan muna natin yung kanyang lock. Yan. Ayan, ilalagay ko na yung kanyang tornilyo. Di bali, dalawa yan. Yan, tatanggalin ko muna yung kanyang cover dahil nakabaliktad natin nilagay. Yan o, sinubok na natin. Yan, number 1, umandar na po siya. Malakas na po yung kanyang ikot. Yan. Sinira ko na yan. Yan o, yan. Okay na po siya. Yan, binalik ko na yung kanyang cover. Yan, nakapantay na. Yan, nakalock lang po yan, may clamp, saka may mga tornilyo sa likod na di bali 6. Yan, hahanapan ko pa ng isang tornilyo yan sa gilid. Yan. Dahil pinayos nila sa atin yan, wala na mga tornilyo. Baklas na po. Yan, sinusukatan natin kung magkasya. Yan. Yan o, okay na po yung ating electric fan. Tapos na po natin inayos yung electric fan. Nagpalit tayo ng kanyang makina, bushing, saka yung switch. Yan, subok natin na pandarin. Yun, napakalakas po yung ikot. Kahit 1.5 lang po yung kanyang capacitor ay maganda na po kanyang takbo, yung supply na hangin. Yan, ganyan po lang yung electric fan na yan. Pwede mong ikabila, pwede mong ipaikot.
pataas. Ayan, thank you po. Hanggang dito lang po tayo.